Processing, we have the term stemming. So, ano ba yung stemming? So, often when searching text for a certain keywords, mas madali kasing makahanap ng variation ng words kung ito ay simplified version. So, kung natatandaan niyo, tinuturuan tayo ng mga teacher natin before ng tinatawag nila na mga root words. For example, meron tayong boat. Pwedeng mag-return siya ng, for example, is plural niya, boat. Pwede ding boating. Then, pwede yung root word mismo na boat. So, ang stem version nito is pwede nating sabihin na ito yung variation without stemming pala. Sorry. Ito yung boat, boater, boating, or equivalent sa boats. So, mas maraming words in terms ng NLP, mas nagiging complex yung pre-processing. Ang sagot natin dyan is stemming. So, bakit necessarily ang stemming? So, in the instance ng meron tayong root word na run, pwede kasing mag-share siya ng common root word na run. Itong tatlong instances na to is equivalent na lang dun sa run. So, kung ganyan yung magiging case, na iwasan natin yung tinatawag nating variation at saka inflections. Pag run na lang yung nare-recognize, mas madaling i-treat to as the same word. So, similar yung run sa running, sa run, and run. So, this simplifies text data by reducing redundant word variations na isa naman yung meaning. Pwede namang i-process talaga to in terms ng NLP. Pero sa laki, for example, ng mga data, yung duplication, mas maganda yung run, runs, run, at saka yung mismong run, ang root word na lang nila is iisa, which is yung run. So, bakit pa necessaryong stemming? In terms naman ng searching, halimbawa, nasa database ka, pag inallow mo yung query na run, so pwedeng mag-return tayo ng runs, running, or run. So, similar din dyan. Pag ganyan yung case, it improves the recall of the search by accounting for morphological variations. Ito yung mga morphological variations nung run. Ito. Yan. Next. So, of course, kapag kakaunti na lang, parang yung ginagawa natin before, yung dimensionality reduction. Kung meron akong halimbawa is 45 variables, di ba, through PCA, nare-reduce lang natin siya sa 2 or 3. Pero may gini-give up tayo na information. Pero iba naman ang process ng stemming eh. So, grouping different forms of word into a single base form gaya nga nung kanina. Running, run na letter A, tapos run is i-decompose na lang natin sa root word na run. Ito, it is useful in machine learning and NLP tasks where large vocabularies increases computational complexity. So, kung meron akong iba't ibang klaseng run, tapos ipaprocess ko sila as different variation, so magiging ano siya, magiging computational complex yung process natin. So, necessarily talaga yung stemming. Kung kakaunti na yung ano, yung kailangan mo i-process, so mas makaka-focus tayo dun talaga sa meaning of words rather than its grammatical variation. So, kung kakaunti na rin, kakaunti na yung noise, yung sparsity ng feature space mo mare-reduce. So, pag na-reduce yung dalawang yan, yung performance ng model mo in terms ng text classifier or topic modeling, turuan ko din gayon yan, pero kailangan nga natin matutunan 'tong mga basics na 'to bago natin matutunan yung application ng NLP. So, kagaya sa mga languages na maraming inflections, gaya halimbawa ng Vietnamese, Finnish, Turkish, ito yung mga example. Sinisimplify lang natin yung words sa kanilang root form.
para yung analysis natin medyo maging feasible. Pero hindi pa pala, may last slide. So, improves clustering similarity. So, duda ko ganito rin yung ginagamit ng ano, mga Turnitin, ano, yung mga similarity na software. So, gumagamit sila nung algorithm din ng stemming para hindi lang ano siya, kahit baguhin mo, i-replace mo yung mga sentences mo. Kung gumagamit sila ng similarity-based task based on stemming, so hindi naman necessarily word by word, pero similar meanings yung context kapag ginroup mo siya together. So doon ako ginagamit din siya sa mga ano, sa clustering din, tsaka similarity. Pero ang clustering natin ngayon is ano, text. Nasanay tayo puro numbers gaya nung ano, nung clustering lectures natin nung prelim. So ito lang, sample lang. Yung dinemo na naman natin kanina, without stemming, so meron kang 1, 2, 3, 4, apat na words. So 1, 2, 3, 4, ipaprocess natin. Kung gagamit ka ng stemming, for example, ang words ko ay run, run, run. So ang vocabulary ko lang is run. So yung similar na isa parang set lang, isa na lang yung tatakbuhin. O kaya 'pag sinabi nating halimbawa, itong run, running, runner, run, puwede nating sabihing run na lang. Puwedeng yun yung example, yung nasa taas, run, running, runner, runs is equivalent na lang dun sa run. Siguro mali lang example ko, pero puwedeng ganyan, okey? So ulit, ang ibig sabihin yung run, ire-reduce mo lang sa run, yung running sa run, yung runner sa run, then yung runs is sa run. So iisa na. Instead na 1, 2, 3, 4. Okay? Sana malinaw 'yon. So ito, may comment sa baba, "This ensures that all variation are treated as one." So improving both efficiency and consistency. Limitations, ano naman yung limitations ng stemming? So may case na ganito, puwedeng i-cut niya ng too much. For example, university, in-stem niya, ang natira na lang is universe. So maaaring walang ganitong word. Loss of meaning does not preserve the context or precise meaning of words. As in, ang kailangan lang kasi niyang makuha yung root forms. So dahil diyan, ang modern alternative, pero ituturo ko pa rin sa inyo yung stemming kahit hindi na siya ano, kahit hindi na siya recommended. Ang pinakamagandang approach is yung lemmatization. A more sophisticated approach that kino-consider kasi niya yung grammar of a word to return its proper dictionary form. So before, kaya ituturo ko yung stemming baka kasi mabasa niyo sa ibang lecture na gumagamit pa ng stemming. Pero ngayon, ang magandang approach is gagamit ako ng lemmatization. So ito yung gagamitin natin, pero ituturo ko pa rin sa inyo 'to siyempre. Ano, ituturo ko pa rin naman sa inyo kung ano yung stemming. Pero more or less hindi na natin siya gagamitin. Pero for the ano lang, for the purpose ng respeto dun sa dating process, tuturo ko. Ito yung sinasabi. Yung spacey na library natin, wala siyang stemmer na ano, na functionality. Instead, gumagamit yung spacey ng lemmatization. Kung gusto nating makita yung stemming, gagamit tayo ng NLTK or yung Natural Language Toolkit. So meron siyang stemmer. Dalawang klaseng stemmer, isang Porter stemmer at saka isang Snowball stemmer. Demo ko sa inyo yan maya-maya. So ang Porter stemmer, 5 phase of word reduction, each with its own set of mapping. So hindi ko na lang i-visualize. Yung unang first is a simple suffix mapping rules. So dinedefine natin to. For example, ito yung stem. So ang ginawa niya is tinanggal to SS. So ito, IS.
So, yung SS, natira na lang is yung ano, ito. Then, sample, ano, word, about kareses. So, ginawa na lang niyang kares. Yung pony, naging pony. Yung ties, naging tie. Yung kares, the same. Yung cats is ginawa niyang cat. Meron kasing magiging problema pag ganito. So, ang objective kasi ng stemming, bawasin. Minsan, yung nababawas is hindi na tama yung context. Ito ponies pero naging pony. So, ayan yung dangers ng stemming. Kaya ang nire-recommend nila yung lemmatization. So, ito yung ibig sabihin, no? Ayan. So, meron ding more sophisticated phases to consider. Kino-consider din ng stemming, for example, is yung length. So, ational, di naging 8. So, EE, di naging EE. For example, naging 8. Relational, syempre ito, medyo okay-okay ito, naging relate. National, hindi niya inilesen as na nation. So, national pa rin. Yung agreed, tinanggal lang niya yung D. In-stem niya as agree. Yung feed is the same. So, yan, feed. So, ganyan yung stemming na term. So, meron pa. Snowball stemmer. So, ito ay an upgraded version nung English stemmer or the Porter to stemmer. So, yun din, parang upgrade lang. Slight. Nag-o-offer naman siya ng slight improvement over the original Porter stemmer, both in logic and speed. So, dalawang klase, Porter stemmer tsaka Snowball stemmer. So, i-demo ko yung code. So, instead na gagamit tayo ng spacey kasi hindi nga nag-e-exist sa spacey yung stemmer. So, gagamit tayo ng NLTK. Ito yung NLTK library. Sige, import muna natin. Import. Medyo malaki pala yung yung library niya. Antayin lang natin. Okay. Then from NLTK, gagamitin natin yung stemmer niya, which is yung porter. So, i-import ko lang yung porter stemmer. Ito yung NLTK. Kung puntahan nyo, nltk.org. So, nandyan kung papaano mo gagamitin yung NLTK library. So, meron siyang mga example dyan kung papaano mo gagamitin. Tuturuan ko naman kayo nito syempre. Pero for now, dun muna. Then yung spacey, industrial strength natural language processing. So meron siyang manual din, may mga usage, linguistic feature, for example, POS tagging. Ito, yung mga tinuturo ko sa inyo. Ito, iba't iba lang klase. About entity linking, more on this. So anyway, tsaka ako nalang ituturo. So meron tayo dito na sorry nadagdagan ko yung cell. So meron tayong Porter stemmer, part siya nung NLTK. Hindi tayo gagamit ng spacey dahil nga walang stemmer dun sa spacey pero nag-e-exist siya sa NLTK. So dinefine lang natin yung Porter stemmer, ito yung Porter stemmer natin. Dinefine lang natin as P stemmer. Then may example tayo dito ng list of words. Ito yung run, runner, run, runs easily, fairly. Yan yung mga pag-eksperimentohan natin. So, i-run ko lang ulit, p-stemmer. Then, tingnan natin kung papaano pinaprocess ng Porter stemmer kapag meron kang ganito mga words. So, for loop lang kasi iterable ito eh. I-iterate natin. Run, runner, run. I-iterate. Then, yung word, ito yung word. Then, p-stemmer, dot stem, i-stem natin yung each words na in terms ng word. So, ganito yung equivalent niya. From run, in-stem natin siya. So, run pa rin. Yung runner, runner pa rin. Yung run, run pa rin. Yung runs is run. Yung easily is naging easily. Yan. Dito kasi nagkakaproblema yung stemmer. Hindi consistent yung implementation niya.
So, medyo magkaka-issue tayo pagdating dito. Then, yung isa, meron tayong snowball na stemmer. So, same din, instead na NLTK stem porter, meron tayong NLTK stem dot snowball, snowball stemmer. Then, required sa snowball stemmer na ano kung ano yung gagamitin mong language. Which is ang gagamitin natin dito is yung itong English language. So, import lang. So, snowball stemmer, same words. Nagdagdag tayo ng fairness pala. Then, same din implementation, stemmer, dot stem dot word. So, sabi niya, improvement daw siya. So, yung fairly natin kanina, medyo improvement nga, naging fair. Pero nahirapan siya in terms dito. Ito okay lang to eh. Itong runner. So, itong run, okay din. Yung runs, naging run, okay. Yung easily, yung fairly okay lang. Nakuha niya yung fair. So, medyo magkaka-issue pa rin tayo dun sa easily. So, testingin natin. May list of words tayo. Halimbawa, itong instances, generous, generation, generously, generate. Gamit tayo ng snowball stemmer. So, from generous, generous pa rin. Generation, generate. So, issue na. Generously, generous, okay. Generate, generate. So, medyo issue tayo dyan. So, ganun yung panggagawa ng stemming. So, anong alternative sabi dun sa PowerPoint presentation? Ang pinakamagandang alternative is yung lemmatization, yung kasunod na i-discuss. Lemmatization. Kasi kino-consider niya yung context nung mismong kung anong ibig sabihin niya dun sa specific sentence. So, see you sa next topic which is yung lemmatization. Maiksi lang talaga 'tong topic ng stemming kasi bihira na 'tong gamitin, in my opinion, See you.